Sobrang bagsak yung ating education. Isa yan sa mga key elements sa ating economic slowdown. Yung ating mga neighbors, isang dahilan kung bakit nalampasan nila tayo ay dahil sa kanilang improvement sa education. Even Vietnam, na nalampasan tayo 3 years ago, yung kanilang learning poverty is 21%, habang tayo is 91%. So mahalaga talaga na ayusin natin yung ating education na medyo pababa ng pababa at this point. Pero yung impact kasi ng education will be medium term and long term. In the immediate, ano yung kailangan natin para i-pump prime yung ating economic situation? Ano yung mga key areas para immediately ay maigpawan natin itong slowdown na ito? Yun na nga po. So kung ngayon meron ng mga reforma sa right of way, no? Ang bayaran ay hindi nahulugan, cash na siya. Itong pinirmahan ng presidente bago matapos ang 2025, napakalaking bagay po niyan kasi ang naging delays dahil sa kawalan ng pagpapatuloy ng mga proyekto ay napakalaki ng impact. Even tourism, no? Ang turismo po ay apektado ng kawalan ng infrastruktura, no? At kumpara sa na-cite nyo nga po ang Vietnam kanina sa edukasyon, sa bumibisita, mga turistang bumibisita sa Vietnam ay 16% na po ang improvement over pre-pandemic. Samantala ang sa Pilipinas ay 30% below po ng 2019. No? So napakalaki po ng diferensya sa industriyang yan ang nararamdaman natin kumpara sa Vietnam. At ang isang malaking dahilan dyan ay napakahirap bumiyahe sa ating bansa dahil sa kawalan ng kakulangan ng infrastruktura, na isa sa mga areas na mukhang nabawasan, no, ng pondo at provision dahil sa napunta nga po sa public works ang karamihan. At napakalinaw po, no, nung panahong 2010 to 2016 nang napakalaki ang education at napakalaki po, maliit po ang public works budget compared to the total. Ang economy po lumalago ng 6 to 7%. In fact, sometimes almost 7.5%. No? Samantalang itong mga huling 3 taon, malaki ang budget sa public work, maliit ang education, bumabagal ang pag-angat ng ekonomiya. No? So, mas maganda talagang maibalik sa prioritasyon sa edukasyon at bawasan itong public works na ang gobyerno ang humahawak, hayaan ang pribadong sektor ang tumulong sa pagpapabilis ng recovery nito.